Magsipo tayo sandali. Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat tayo ay galing sa pamilya at lahat din tayo ay bahagi ng pamilya. Alam natin kung gaano kahalaga ang pamilya. Hindi lamang dahil ito yung ating pinanggalingan, kung hindi dahil ito rin ang humuhubog sa ating mga pagkatao. Pero sa ating buhay, alam din natin na hindi lahat sa atin ay maaaring proud o masaya sa ating mga pamilya. Sabi nga nila, pwede mong piliin ang iyong mga kaibigan, pero hindi mo pwedeng piliin ang iyong pamilya. Kasi diyan tayo nilagay ng ating Panginoon. Pero maganda po na ipinakita sa atin ngayong ikalawang araw ng ating simbang gabi, yung mahabang lahi o lipi ng angkan mismo ni Jesus, yung pamilya na kanyang pinanggalingan. Alam po nyo, sa ating kultura, maaaring ito ay kakaiba, yung banggitin ang lahat ng mga pangalan. Pero sa mga Hudyo po, yan ay normal. Kapag ikaw ay nagpapakilala daw sa mga Hudyo, kailangan ipakita mo lahat ang iyong angkan. Bakit? Para patunayan na ikaw ay mula sa puro na lahi ng mga Hudyo, na walang nahalo na hentil, na hindi Hudyo. Bakit? Kasi sila ay proud na sabihin, sila ay purong Hudyo. At sabi nga sa kwento, si Haring Herodes, nung nalaman niya na sa kanyang lahi, sa kanyang angkan, sa kanyang mga ninuno, merong nasingit na hindi Hudyo kung hindi hentil, ang kanyang ginawa ay pinasunog niya yung listahan. Bakit? Kasi kapag nalaman ng mga tao na merong nakasingit na hindi Hudyo kung hindi hentil sa iyong angkan, sa iyong pamilya, hindi ka pwedeng tawagin o ituring na hari ng mga Hudyo. Kaya ito raw ang ginawa ni Herodes. Para walang mag-question sa kanyang pagiging hari ng mga Hudyo, pinasunog niya yung kanyang listahan sapagkat yung listahan niya ay hindi purong Hudyo. Pero mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, merong dahilan bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang napakahabang lahi o lipi ni Jesus na kanyang pinanggalingan. Tatlong bagay, tatlong P. Yung unang P ay pakikiisa. God's oneness with us. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang niya ibinigay yung kanyang anak bilang isang manunubos ng isang baksakan. Sabi nga, pwede namang gawin yun ng Diyos. Kung kailangan ng manunubos, magbigay ng manunubos. Hindi na kinakailangan dumaan pa sa lahi, sa lipi ng tao. Pero sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, ano ang pinakita diyan? Talagang bahagi ng plano ng Panginoon na yung manunubos, yung kanyang anak na si Jesus, ay manggagaling mismo, magmumula mismo, magiging kabahagi mismo ng kasaysayan ng kwento ng buhay natin bilang mga tao. Kung yan ang unang paalaala sa atin, ang Kapaskuhan ay hindi lamang Panginoon nagbibigay ng manunubos sa atin. Ang Panginoon ay nagkatawang tao, namuhay at nanahan sa piling natin. Iba yung sinasabi nating nanahan. Bakit? Kasi may mga pagkakataon kapag ayaw natin ng ating kasama, kapag ayaw natin ng ating pamilya, umaalis tayo, lumalayo tayo, iniiwan natin ang mga taong yaan. Bakit? Kasi baka tayo ay nai-stress, baka hindi maganda yung pakiramdam natin. Kasi ayaw natin na ang mga taong ito ay ginagambala o kaya ginugulo tayo. Pero iba ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, kahit alam niya na ang kasaysayan ng buhay natin bilang mga tao ay hindi maayos, ando doon yung kaguluhan, dun pa rin niya ibinigay yung kanyang anak mismong si Jesus sa konteksto ng buhay natin bilang mga tao. Kung yun ang unang paalaala sa atin. May mga pakakataon ba na pakiramdam natin, tayo ay nai-stuck sa ating pamilya? Ano ibig sabihin noon? Kapag sinasabi natin nai-stuck, parang wala ka nang magawa. Parang hindi mo maiwan yung iyong asawa. Parang hindi mo maiwan ang iyong magulang. Parang hindi mo maiwan ang iyong kapatid. Parang hindi mo maiwan ang iyong angkan.
you are stuck, wala ka nang magawa kung hindi tanggapin na lamang ang lahat ng mga bagay na ito. Pero mga kabatid, ang Panginoon, bago niya ibigay yung kanyang anak na si Jesus, alam niya kung gaano kasalimuot yung buhay ng tao. Alam niya kung gaano kagulo yung kasaysayan kahit nung panahon ni Haring David. Pero sa isang banda, imbis na lumayo, imbis na dumistansya, imbis na umalis ang Panginoon, ano pa ang ginawa ng Panginoon? Siya mismo nagpadala ng kanyang anak para maging bahagi kaisa ng kasaysayan ng buhay natin. Alam po niyo, may isa akong nakausap na isang babae few years ago. Ang sabi niya sa akin, Father, alam po niyo, galit na galit ako sa aking kapatid sapagkat yung aking pong kapatid ay nagpakamatay. At ang sabi niya, dahil po doon, lahat po ng kanyang anak, ako tuloy ang nag-aalaga. Lahat po ng kanyang mga naiwang utang, ako tuloy ang nagbabayad. At yung aming mga magulang, ako ngayon talaga ang dapat tumingin. Kasi walang gagawa ng lahat ng mga bagay na ito kung hindi ako. Pero mga kabatid, minsan, yun ang ating pakiramdam. We are stuck. We are stuck with people that we do not like. We are stuck with our own family na may mga kanya-kanyang kahinaan. Pero magandang ating tignan ang Panginoon. Ang Panginoon pwedeng umalis. Ang Panginoon pwedeng umiwas. Ang Panginoon pwedeng magtago. Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Kung hindi siya pa nga ang nagbigay ng kanyang buktong na anak sa konteksto, sa kasaysayan, sa kwento ng buhay natin bilang mga tao. Yan po yung unang P. Pakikiisa. Ang Panginoon hindi lamang nagbigay ng manunubos, kung hindi ang Panginoon nakiisa, namuhay, nanahan kasama natin. Pero pangalawa mga kabatid, sa mahabang kasaysayan o lahi ni Jesus, ano ang pinapakita diyan? Hindi lamang yung pakikiisa ng Diyos, kung hindi yung pagliligtas ng Diyos. Sabi nga po natin, sa pangalan na binanggit kanina, hindi lahat lalaki. Sa kultura po ng mga Hudyo, kapag meron kang ibibigay na listahan, puro lalaki ang iyong pangalan na ibibigay. Pero sa ating ebanghelyo, may ibang mga pangalang babae na talagang isiningit dyan ni San Mateo. Pero hindi lang basta babae. Ito yung mga babae na hindi maayos, hindi maganda yung kwento ng kanilang buhay. Halimbawa, si Tamar, si Rahab. Sino yung dalawang babaeng yun sa lumang tipan? Sabi sa mga sulat, sila daw ay mga prostitutes. Sino ba naman ang maglalagay sa listahan ng angkan na merong ganoong pangit na record? Halimbawa daw ay si Ruth. Si Ruth ay mula sa angkan ng Moab. Ang Moab ay angkan ng mga hentil. Sabi ko nga, walang maglalagay ng hentil sa kanyang angkan bilang Hudyo. Bakit? Kasi kasiraan niyaan. At sa ating ding ebanghelyo, binanggit din dito na si Obed, ang ama ni Hese, na ama ni Haring David, naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Alam po natin na yung dating asawa ni Urias ay si Bathsheba. Pero habang sila ay magkasama, doon nagkaroon ng anak si David kay Bathsheba, na kung saan hindi naging maganda ang record. Bakit? Kasi hindi naging tapat si Bathsheba sa kanyang asawa, sa kanyang mister, na si Urias, na sundalo ni Haring David. Pero mga kabatid, yan ang pinakita sa ating ebanghelyo sa ngayon. May mga pangalan hindi lamang ng babae, kung hindi yung mga babae na hindi maganda ang record sa lumang tipan. Pwede namang tanggalin niyaan Pwede namang hindi banggitin niyaan. Kasi yan ang ayaw na ayaw natin. Yung tayo ay mapupunlaan. Yan ang ayaw na ayaw natin. Yung merong makikitang pangit sa buhay mismo o sa buhay ng pamilya natin. Pero mga kabatid, yan din ay nilagay sa atin ng ebanghelyo. Bakit? Para ipakita na ang Panginoon hindi lang nakikiisa sa atin. Kung hindi yung Panginoon, ibinigay niya yung kanyang anak para tayo ay pakalooban ng kaligtasan. Kaya anuman yung pangit, anuman yung hindi maganda, anuman yung pinakakatago-tago natin, yun ang dahilan bakit dumating ang manunubos. Para sa lahat ng aspeto ng buhay nating yun,
doon tayo matulungan, doon tayo mahilom, doon tayo maiangat. Pero ano ang sabi nga nila? Minsan, ito yung mga bagay na pinagkakatago-tago natin. Ito yung mga bagay na tinatanggi, dinidinay natin. Pero mga kapatid, tandaan natin, kapag ating tinatago ang ating kahinaan, kapag ating tinatanggi ang ating mga karamdaman, hindi tayo matutulungan. Alam po niyo, nung ako ay bago sa parokyang ito, yung aking alagang aso mula po sa seminaryo ay dinala ko. Pero accidentally, ako ay nakagat ng asong ito. No, bakit? Kasi habang siya ay nakahiga sa kama, ako po ay tumabi doon at ako ay nakagat niya dahil nabigla siya. At gabi po yun. Hindi ko makakalimutan, ako ay nagpunta sa Animal Bite Clinic. Pero ano ang sabi sa akin nung doktor? Father, nasaan po yung kagat? Tinakita ko, nasa may area ng aking mukha. Ang sabi niya, Father, medyo delikado po yaan kasi medyo malapit po sa ulo yaan. Ang sabi niya, pero tiisin po ninyo. Kailangan pong injeksyonan ng pito kung saan kayo kinagat ng aso. Siguro magandang paalaala yan sa atin. May mga pakakataon, tinatago natin yung ating sugat. May mga pakakataon, ayaw nating ipakita kung saan o ano yung masakit sa atin. Pero mga kapatid, yan ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon. Alam ng Panginoon yung pinagkakatago-tago natin. Alam ng Panginoon yung mismong ikinahihiya natin. Pero nasa sa atin lamang yun kung ito'y kaya nating aminin para tayo mismo ay matulungan at mailigtas ng Panginoon. Yan po yung dalawang dahilan kung bakit din ibinigay yung mahabang listahan na may mga nahalong hindi magandang pangaran para ipaalaala sa atin na ang Panginoon ay dumating hindi lamang para maging kaisa natin, kung hindi pangalawa para maging manunubos natin. Magandang ating tingnan, sino ba sa ating pamilya, sa ating angkan, o baka tayo mismo ang mga itinatago o may mga tinatago. Tandaan natin, hindi pwedeng matulungan ang mga tao na tinatanggi ang kanilang kahinaan. Pero pangatlo po at panghuling punto, bakit ibinigay yung listahang ito sa ating ebanghelyo sa ngayon? Kasi pinapakita ang pagdating ng pag-asa. Ang pagdating po ng pag-asa. Sabi ko nga, minsan ang ating mentalidad, kung saan siya nanggaling lahi, nanggaling angkan, kung pangit yun, pangit din ang kanyang buhay. Kung magulo yun, magulo din ang kanyang buhay. Kaya nga minsan iniisip natin, siya'y galing sa wasak na pamilya. Ay, ang pamilyang yaan palaaway. Ay, ang pamilyang yaan hindi maganda yung record sa ating barangay. Pero sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ano pinakita diyan ni Jesus? Sa kanyang pagdating, ang pinapakita ay yung pagdating ng pag-asa, yung pagdating ng liwanag. Kahit madilim yung nakaraan, pero nung si Jesus ay dumating, ang lahat ng ito ay kanyang binago. Siya ang naging pagbabago, siya mismo ang naging pag-asa. Sabi ko nga sa ating ebanghelyo, si Jose ay galing sa angkan ni Haring David. Kaya iyaan ang pinili ng Panginoon. Kasi ang manunubos daw ay manggagaling sa lipi ni Haring David. Alam natin, hindi naging tapat si David. Kaya nga ang sabi nga natin, si Bathsheba na noon ay may asawa, si Urias, ay kinasama ni David. Pero ang angkan ni Jesus na nanggaling kay Haring David, ipinakita na si Jose, kahit ang kanyang kanununuan ay nangaliwa, pero si Jose naging tapat sa kanyang asawa. Pero si Jose tumutok sa pangangalaga kay Maria at saka kay Jesus. Kaya yan po yung pangatlong paalaala sa atin. Ating hindi pwedeng masabi na dahil tayo ay galing sa gantong angkan, sa gantong lahi, sa gantong lipi, wala nang mangyayari. Kasi baka may mga pakakataon kapag meron tayong nalamang kahinaan natin o ng kapwa natin, tayo ay nakakaranas ng despair, ng panghihina, ng kawalan ng pag-asa. Pero yan po yung pangatlong punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Pwedeng ayusin, pwedeng baguhin, pwedeng itigil ang pangit na nakaraan. Depende yan mismo sa atin bilang mga tao. Paano nating haharapin at aayusin mismo yung buhay natin sa ngayon.
Alam po niya merong isang santo, si Saint Francis of Assisi. Ang sabi niya, faith lifts the soul. Itinataas daw ng pananampalataya yung ating kalooban. Hope supports it. Yung suporta raw, ibinibigayaan sa atin ng pag-asa. Delikado kapag tayo ay wala ng pananampalataya sa Diyos na tayo ay Kanyang pwedeng iligtas. Pero nakakatakot din kapag tayo mismo ay nawawala na ng pag-asa para sa ating mga sarili o para sa ating mga pamilya. Sa araw na ito, ikalawang araw po ng simbang gabi, balikan natin, suriin natin, sino ba yung mga kasapi ng ating pamilya, ng ating lahi, ng ating lipi, na minsan ipinakakatago-tago natin, minsan ikinahihiya natin. Pero tatlong bagay yung ating pwedeng makita sa ating ebanghelyo sa ngayon. Ang pakikiisa ng Diyos, ang pagliligtas na galing sa Diyos, at ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Amen.